Okay. Shalom Havirim, Boker Tov Likolam. That is Hebrew. Hello my friends. Good morning everyone. Welcome to the message for today entitled, Is the Biblical Doctrine, particularly the Gospel, simple or complex? Ang katuruan ba ng Biblia, particularly doon sa Gospel, ay simple ba yan or komplikado? Is the biblical doctrine or teaching of the Bible, particularly the Gospel, simple or complex? Yun po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. But habang inaantay natin yung makapasok po sa ating live FB message for today, again, let me take this opportunity to present to you the Gospel of our salvation, ang magandang balita ng kaligtasan, ang Ebanghelyo, and the Gospel is about the work and person of Jesus Christ. Kung sino si Jesus Christ at ang kanyang ginawa habang nandito siya at habang ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama. Ang dalawa pong premise niyan na bakit natin nasabing good news yan, kasi mayroon pong problema ang tao. Ang tao po ay nahiwalay sa God, no? Magkaroon pa tayo ng unreconciliation. Tayo po ay nahiwalay sa God nung nagkasala po yung ating unang ninuno o yung ating unang father na si Adam, at nagkaroon ng man's fall, no? At tayo po ay nahiwalay sa God because ang premise diyan, ang God ay holy. Sabi nga sa Isaiah chapter 6, sabi ng mga angels doon, holy, holy, holy is the God, no? At ang pangalawang premise po ay ang tao po ay makasalanan. We inherited the nature of Adam na makasalanan, kaya tayo nagkasala. So sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, meaning hindi natin naabot yung kaluwalhatian or glory ng God. Kaya hindi tayo na-reconcile sa God. Malayo tayo sa God. And ang masama pa doon, the wrath of God is in us, no? At ang ating destination ay hell. At habang tayo dito sa mundong na to ay nakagapos tayo sa kasalanan, we are dead in our trespasses and sins. Ang magandang balita ng kaligtasan ay euangelion, from the Greek word euangelion. Eu means good, and angelion means message, kaya ang tawag nun good message or good news. It's about the person and work of Jesus Christ. Kaya pinadala siya ng kanyang Ama dito. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that whoever believes that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So we have to believe on the Lord Jesus Christ. We have to repent from our sins and follow the Lord Jesus Christ. Ang pinaka-objective talaga doon ay mag-repent at maniwala tayo kay Jesus Christ. Kasi there are two sides of the coin. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung believing, no? Although we believe na talagang ang God ang mag-regenerate sa atin at yung mga benepisyo na obediences ni Jesus Christ, the two types of obediences, the passive obedience na matay siya doon sa krus, at ang active obedience na pinulfill niya yung lahat ng mga laws for our sake. So yun po ang gospel, at tayo po ay maniniwala kay Jesus Christ so that we can be reconciled with the Holy God, at tayo po ay makaalis dito sa ating kasalanan na naggapos sa atin. At the same time, we'll expect a glorified body and spend eternity with God if we believe in the gospel, which is actually nakasenter kay God yan, kay Jesus Christ yan. Pero sa umagang po to, ang ating pong pag-usapan ay dito po natin matatagpuan sa Ephesians chapter 4, verse 7 to 16. Ang aking title po ay, Is the Biblical Doctrine or Teachings of the Bible, particularly the Gospel, simple or complex? Simple ba yan o komplikado ba yan? Ang makaturuan, kaya nakafocus lang din po ako sa the Gospel. Kasi ang doctrine po ay iisa lang yan, although maraming mga minor doctrines, pero ang pinaka-major doctrine, it is about Jesus Christ, na siya po ang ating salvation. So yun po ang ating pag-usapan sa umagang ito, and I hope na ang mga manonood po dito
sa live message and the same time sa mga future viewing ay mabiyayahan din at pinapanalangin po natin sa Panginoon na siya po ang magbukas ng ating puso't isipan. Yan po ang ating objective sa umagang ito with the help of the Holy Spirit to present to you itong mga nakasulat sa Biblia at pag-aralan natin. Okay, let us begin. Boker Tov, good morning, magandang umaga muli sa bawat isa. Welcome to the message for today entitled, Is the Biblical Doctrine, particularly the Gospel, simple or complex? Ang ating pong verses ay matatagpuan sa Ephesians chapter 4, verse 7 to 16. At yun po ang ating gagamitin na springboard sa ating pagdidiscuss, sa ating title, sa ating topic ngayon na simple ba yung gospel or yung doctrine or komplikado. So, tayo muna ay magbasa ng Biblia at the same time manalangin tayo sa Panginoon upang mabigyan tayo ng gabay sa ating pagtuturo at pakikinig sa mensahe sa umagang ito. Let us open our Bible sa Ephesians chapter 4. Babasahin ko po ang 7 to 16. Ito po ay New King James Version. Ang sabi po dito sa Ephesians 4:7, But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive, and gave gifts to men. Now this, he ascended. What does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. He who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Verse 11, And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till all come to the unity of faith and of the knowledge of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men in cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body of the edifying of itself in love. Salamat muli sa pagkakabasa ng ating salita ng Diyos galing sa Biblia. Let us pray. Our Lord and mighty God in heaven, we thank you, Lord, for the time you have given us to preach the gospel and also to listen the gospel. And for me, the privilege to have this day to preach the gospel. And we ask you, Lord, to give me the wisdom of the Holy Spirit so I can explain the gospel to the people and to us who are listening. Give us the open mind and illumination so that we can understand these spiritual things. Thank you, Lord, and we ask this in the Lord Jesus Christ. Amen. Ang ating pong title ngayon ay binigyan ko ng medyo question, no? Na is the biblical doctrine, the biblical teachings, kasi ang doctrine po ay teaching yan, no? Huwag kayong ma-intimidate the word doctrine. It's just a teaching, no? And pinokus ko doon sa the gospel because I believe that the central message of the Bible is the Messiah and it is about Jesus Christ. Simple or complex? Is the biblical doctrine, the gospel, simple or complex? Noong mga 4 or 3 years ago, usong-uso po yung mga pick-up lines ko. Nakiki-write on din ako doon at naglagay din ako sa Facebook. Ang sinulat ko na pick-up lines ay, Are you the gospel? Parang, gospel ka ba? Bakit? Kasi, you look simple, yet complicated. So, ibig sabihin, gospel ka ba? Bakit? Kasi, you look simple, yet you are complicated.
So yung parang ganun yan, parang mag-derive yun. Ang gospel ba natin ay simple ba yan or complicated ba yan? No? Let me take this opportunity to present a concept in a math industry or the math field, na mayroon po isang field doon sa math na linear programming. No? Ang linear programming ay advanced type of math yan, na pinapakita po yung about the optimization of an area or resources. No? Halimbawa po, para ma-simplify natin yung linear programming, mayroong mga simple na linear programming, like for example, how will you divide a chocolate? Kunyari, may mga nips ka. How will you divide a chocolate to the siblings? So by distributing or dividing a simple chocolate to number of siblings na magkakapatid, that is a linear programming. Kasi iniisip mo kung paano mo i-divide yan. Meron din mga intermediate na mga simple na linear programming. Halimbawa po yung problem. How to distribute resources to the members during crisis, no? Actually, akala ko dati na simple lang yung how to distribute resources during crisis sa church members. Pero nang na-realize ko at nung ginawa na namin, parang nagiging complicated because mayroon pong analysis doon na ano ba talagang gagawin natin, by needs ba talaga or equality. So, parang nagiging intermediate complex na yung pagdi-distribute pala ng assistance to the church members during the crisis. No? Yun yung parang intermediate complexity of the linear programming. Pero kung bibigyan talaga natin ng medyo malawak talaga na complex linear programming, ang example po dyan ay, which is yung aming ginagawang project ngayon, how to manage forest resources so that you can optimize the products. It's either for the wood industry or for the carbon sequestration for the climate change. So, ang pinaka-complex dyan, meron kang isang forest. You have to apply some models so that you can have optimization o mapalawak o mapaganda mo talaga, ma-maximize mo yung value ng yung products. It's either wood products or for the carbon sequestration, which is also ngayon na climate change. Bakit ko po napansin yan? Kasi ang ating pong teaching sa gospel ay pwede rin po yung magiging simple, pwede rin yan magiging intermediate complex, or may very complex yan. At bakit ko nasabi yung linear programming? Kasi dito po sa ating binabasa ngayon ay mayroon po doon na parang inputs, ano mo yung mga parameters or variable na ilalagay mo doon sa iyong equation. At the same time, titingnan mo kung ano yung objective mo. Na ang objective mo ba dito ay mapaganda yung climate change o makabenta ka, kumita ka na maraming pera or something sa forestry yan, no? At the same time, meron kang mga constraints or mga limitation. Diba, ang constraints mo ay hindi ka pwedeng magputol ng kahoy below 3 years old, something like that. Or ang makakount lang ay yung mga kahoy lang na after 1 year old lang, no? So, bakit ko po sinasabi yan? Kasi sa atin pong binasa din po ay mayroon din po ditong inputs o mga variables, no? Ang mga inputs dito ay yung binigay ng God sa atin. Yan mga inputs natin. At the same time, dito din sa ating binasa, katulad ng example ko sa linear programming, may objective. May objective. Ano ba yung objective? Bakit tayo binigyan ng mga gifts na ganito? At ano yung mga constraints, no? Kasi ang problema ngayon sa ating pag-aral ay ang doctrine po ay hindi na natin masyadong maintindihan kung hindi natin bibigyan ng mga parameters or limitation sa ating pag-analyze. At din natin titingnan yung mga inputs na binibigay ng God sa atin, yung mga gifts. At the same time, dapat ma-define talaga natin yung objectives. So dito po ay gagamitin ko po yung analogy ng linear programming dito po sa ating binasa. Una-una po, ang title po dito, Spiritual Gifts. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. So, ang pinaka limitation talaga, God lang ang nagbibigay. God lang ang nagbibigay ng mga grace na to, ang mga gifts na to. So,
according to the measure of Christ's gift, no? So, una-una, ang God po ay gracious po siya, nagbibigay siya ng mga gifts, spiritual gifts sa mga tao, pero according to his, measure, no? Sabi niya, therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men, no? Ginamit dito ang isang parang setting sa Roman, na pag nanalo yung isang group ng mga tao po, at nakuha nila mga spoils, no, or mga resources doon sa kalaban nila kasi sa kanilang kapanahonan, pag nanalo ka sa giyera, pwede mong kunin yung mga tao doon as human resources, wala pang human trafficking doon pero pwede mong kukunin yung mga slaves doon, yung mga women, yung mga men, kung ayaw mo, pwede mong patayin yan, lalo na yung mga king. Pero may mga spoils or booties, ang tawag doon booties, hindi masama yung booties na word. Pero mga spoils yun, it's either mga sheep, goats, cows, gold. Pwede mong kuhanin yan. Pwede mong kuhanin yan kasi natalo mo yung mga kalaban ng isang kampo. Tapos pagbalik ka doon sa kampo mo, habang ikaw ay pumapasok doon sa camp mo, i-distribute mo yung mga napanalunan mo, nakuha mo doon sa war. Kasi parang, ang concept doon, ikaw yung designated na to go on war, pero mayroong mga natitira sa home base na nagpe-pray sa iyo o nagmamanage sa resources doon. So, ibibigay mo rin yung mga spoils doon sa ano. So, sabi dito, when he ascended on high, yung umakyat si Jesus Christ sa langit, he led captivity captive. Yung mga spoils dala-dala niya and give gifts to men. So, parang ang situation nito ay parang parade, no, na pumapasok na yung mga tao o mga warriors na galing sa giyera, nanalo sila, nagtatapon sila ng mga gifts doon. O yan, gold sa inyo, ships, ganon, something like that. Hindi natin alam kung paano pong distribution, pero ganon yung setting. Tapos mayroong parenthesis dito na 9 na medyo dito kasi, now this he ascended, what does it mean? No, si Jesus Christ nung umakyat daw, what does it mean daw? But that also first descended into the lower parts of the earth. He who descended is also the one who ascended far above all the living, all the heavens, that he might fill all things. So, mayroon pong dalawang konsepto dito. Ang isa na galing si Jesus Christ sa langit, pumunta siya dito sa lupa. Mayroon din mga isang konsepto na bumaba pa talaga doon si Jesus Christ sa kailaliman, no? Pero mayroon din naman tayong doctrine na sabi ni Jesus Christ, it is finished, doon sa 19:30 ng chapter 19 ng John, na sinabi ni Jesus Christ nung namatay siya, it is finished. So on the cross, finished na. But pwede din natin ilagay na kinuha niya yung napanalunan niya yung death, napagtagumpayan niya yung sin. So parang ang concept dito, bibigyan tayo ni Jesus kung paano natin mapapagtagumpayan yung mga sins, yung death, na hindi ka na under sa death kasi I have resurrected from the death, at if you believe on me, you will also be resurrected in the future. So, parang nagdi-distribute si Jesus Christ dito ng mga gifts, no? Ngayon, dito sa 11, ito yung pinaka-particular o specific gifts, no? Kasi meron ding gifts doon sa 1 Corinthians 12. Pero we will focus our topic here on the 4:11 ng Ephesians kasi para mag-zero in tayo dito. Ito yung mga binibigay, no? Ito yung mga binigay. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man. No? So dito po, katulad ng aking sinabi, mayroon pong input, yung mga resources na binibigay ng God, mayroon din siyang objective. At yung sinabi ko nga, yung mga constraints, dapat pumasok sa isip nyo, parang mayroong mga inputs na ipibigay, tapos meron kang objective kung anong pinapagawa, pero dapat tingnan mo yung mga constraints kasi yun ang nagiging komplikado sa ating doctrine, yung constraints. Pero yung objective dapat titingnan natin. Unang-una, titingnan muna natin yung mga resources na binigay ng God sa church, sa atin, sa mga church. Kasi, and he gave himself some to be apostles,
Ang tawag dito, sabi nila mayroon dito nagtatawag na fivefold ministry. Mayroon ding iba nagtawag nito fourfold ministry kasi yung pastors at saka teachers ay sinabi nila, kinumbine nila sa isang tao lang yun. Pero ilagay na lang natin fivefold ministry, no? And he himself gave some to be apostles. Ang apostles po ay, ito po yung mga called out ones. Yung called na nagtuturo, no? So dito po ay, nandoon pa po yung mga apostles na iniwan ni Jesus Christ, no? So let us not go into, dito, parang malalim muna. Basta ang apostles po ay, yung mga 12 apostles, no? 12 apostles. At mayroon din mga propeta kasi prophets yan. Yun din yung mga naiwan ni Jesus Christ, no? Mayroon kasi nagbibigay ng mga revelations kasi hindi pa naman nakasulat ang Biblia during that time. So somebody should speak from God kung ano yung mga messages ng God to the church, no? Tapos mayroong some evangelist. Ang evangelist po from the word evangelio o yung kasi ito yung tao na parang hindi ito parang pastor, hindi ito nag-aalaga ng mga tupa, but ito yung nagpupunta sa iba't ibang lugar at tinuturo yung gospel about Jesus Christ. So, si Philip, parang evangelist yan si Philip doon sa Samaria kasi siya po yung nag-baptize ng eunuch tapos na nawala at lumipat doon sa isang lugar, no? Si Philip yan, no? Evangelist yan. Yung pastors, ang pastors po ay ito po yung tao na inassign na mag-alaga ng mga tupa. Sa spiritual being, ito yung mga nag-aalaga ng mga kawan, doon sa mga members na under his jurisdiction. At the same time, mayroon din po teachers na nagtuturo about the truth of the gospel and ano yung dapat nating intindihin. So, itong teachers na ito, binibigyan nito ng gift of discernment at the same time, gift of teaching. So, ulitin ko po, mayroon pong 5 dito, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Yun yung mga tao na binibigay sa church. Ano ang objective nila? Ang objective na sinabi ni Paul dito, for the equipping of the saints for the work of the ministry. Ang sinasabi nitong saints ay hindi ito yung mga santo na nakadefine na according doon sa Catholic definition. Hindi ito yung saints dito. Ang definition dito sa Bible ng saints ay mga mga Christians na na-justify at napawalang sala dahil sa pag-believe kay Jesus Christ, because we believe that when we believe on the Lord Jesus Christ, pag regenerate ka niya, maborn again ka na, you're already justified. Yung lahat ng mga records mo ay nawala na sa records mo. Ang mga records ng good mo ay yung records na ni Jesus Christ. At the same time, you are being transformed from being holy. Binago ka na. Kaya nga, you are a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya nga, although nandito pa tayo sa ating unglorified body, but we are already, naalis na yung sinner's nature natin. Kaya, makakita ka ng mga sulat doon sa Corinthians, tinatawag ni Pablo na mga saints, yung mga believers. So, again, this is not a saint na ilang-ilan lang, but these are the believers of Jesus Christ. Saints ang tawag din. For the equipping of the saints of the work of the ministry. Sa trabaho ng ministry. Ang pinaka-objective talaga ng ministry ay para magturo at it-spread yung gospel. No? Peripheral na lang yung other ministry. Pero ang pinaka-objective talaga ng ministry ay to spread the gospel to all nations. Kaya nga sabi ni, you are now, sabi ni Jesus Christ dun sa 1:8 ng Acts na, wait in Jerusalem until the Holy Spirit will come to you and baptize you, and you will be my witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the rest of the world. So yun yung ministry na pinag-uusapan dito, no? Although may mga iba't ibang ministry, pero ang pinaka-objective talaga, the main ministry talaga, yung yung mag-spread ka ng gospel, no? Ngayon, ito rin naman ang objective din naman ng resources na binigay niya. Number 1 ay yung for the equipping of the saints for the work of the ministry. So, ang trabaho ng apostles, ang prophets, ng evangelists, pastors, lalo na sa teachers and pastors, ay to equip them so that they will know the gospel and can pass it to other persons. No?
Tapos, for the edifying of the body of Christ. Kasi we consider ourselves a body. A body. No? A body, pag sinabi kasing body, isang katawan yan, iba't ibang gifts yan. So, ang simbahan po ay iba't ibang gifts yan, isang considered na body yan. And I always explain to you, and I'll always explain to you, you have to differentiate the local church from the universal church. At hindi ito denomination na itong church lang na denomination ang totoong church. Ang body of church po ay composed po yan ng mga local na maliliit na mga churches. It's either maliit lang sila, 50 lang sila, 100 sila, 20 sila. Basta they have the believe on the Lord Jesus Christ at nag-adhere sila doon sa mga doctrine about Jesus Christ, na si Jesus Christ ay God and man, at ang ating kaligtasan ay by substitutionary, ginawa ni Jesus Christ yan, something like Trinity. You're considered a church. Di na natin questionin kung anong pangalan ng maliit na church yan. Church na yan, local church na yan. At sa iba't ibang denomination, mayroong mga tao doon na pwede nilang hindi alam, pwede rin nilang alam na member sila doon sa church, na universal church. Kasi wag natin ngayong ang doctrine kasi natin ay hindi natin i-ano to sa isang denomination na itong denomination lang ang totoo, no? Lahat po ay mayroon totoo sa isang denomination, pwedeng marami sa kanila, pwede rin konti lang kasi mali nga yung teaching ng church na yan. Kung tama yung teaching ng church, siyempre kung tama yung teaching ng church, pinagbibigyan sila ng God na makabilib sila ng gospel. At they will surrender their life to God and believe on the Lord Jesus Christ about their salvation. So their body, no? Ang pinaka ko talaga dito pumasok sa akin dito yung 13. Till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Kasi ang ito sa akin, nagtatak sa aking isipan ito, na ang pinaka-objective talaga ng fivefold ministry, ang mga sinasabi ko mga tao na yan, na maglilid sa church, parang magiging united doon sa isang pananampalataya. At ano yung pananampalataya? Yun ang pinaka-question doon. Ano yung pananampalataya na dapat nating ma-achieve ng isang church na yan? At the knowledge of the Son of God. No? Ang Son of God, dapat yung knowledge natin of Jesus Christ, kasi si Jesus Christ, yung Son of God yan eh. Ang knowledge natin sa Jesus Christ ay buong-buo talaga, na hindi tayo malilito talaga kung si Jesus Christ. Dapat hindi talaga tayo malilito kung si Jesus Christ ba talaga ay God or si Jesus Christ ba ay man. Dapat mananiwala talaga tayo na Jesus Christ is truly God, real God, at talagang God siya na nag-incarnate. At the same time, we should also believe that Jesus Christ is a truly man or real man. Kasi ang doon, the attributes of God, nandun kay Jesus Christ yan before His incarnation, at nung bumaba siya, nandun pa rin yung mga attributes ng God. At the same time, yung attributes ng man ay dinagdag sa kanya, kaya nga parang lumabas na limitation, siya, in a form of a bondservant, kasi naging tao talaga siya. Hindi po yan na demigod na pumasok ang God sa isang katawan ng tao. Si Jesus Christ talaga ay tao kasi He has all the attributes of a man. Simula sa fetus hanggang sa kanyang pagkamatay, man talaga siya. At the same time, even now, si Jesus Christ ay God-man pa rin yan doon sa langit. God-man pa rin siya kasi daladalangan niya yung kanyang resurrected body. And He will come back as a God-man pa rin. God-man pa rin. Dapat malinaw yung ating pagkakaintindi na Jesus Christ is truly God and truly man. Kaya nga dito, to the knowledge of the Son of God and the unity of faith. Ang unity of faith, dapat alam natin kung ano yung pananampalataya natin. Kaya mayroong mga churches talaga na tinuturo talaga yung mga doctrines na ito yung pananampalataya natin. Sa faith na talagang ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Yung isang example sa faith. Ang isang example sa faith na parang tayo po ay makasalanan at hindi tayo nakaabot sa panuntunan ng God. So we are doomed to death, and we believe on our faith that we are dead or our sins and trespasses if we are not yet with Jesus Christ. At hindi tayo makatakas doon unless that God will
illuminate us at iahon tayo doon sa ating kalagayan. And we believe that the ano talaga of Jesus Christ ay efficient and effective si Jesus Christ. Na hindi dahil sa atin, kaya nga ang sabi na sa Israel, sample na yung Israel. Sabi, pinili ko kayo Israel, hindi dahil magaling kayo. Dahil hindi kayo magaling kayo na village o magaling kayo. Pinili ko kayo kasi pinili ko kayo. Pinili niya si Abraham. Si Abraham, pagan din niya si Abraham. Si Abraham ay pagan din yan. Idolatrous din yan si Abraham kasi idolatrous lahat ng mga tao. Before Abraham, pagan sila lahat. But God decided to elect Abraham. To elect Israel for the purpose of His sample to us. And we believe also that God is very effective and efficient na kung ano yung pinramis niya ay i-fulfill niyan. Pag sinabi niya, you have now eternal life, we have now eternal life. Yun ang faith doon, yun ang faith na the faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. But we also teach that our faith comes from hearing and hearing of God. So ang purpose ng mga tao na to ay to teach for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, para mag-united ang body of Christ, no? Kasi may love dapat ang body of Christ kasi magkikiskisan yan kung walang love yan. Till we all come to the unity, hanggang pagtiyagaan natin ang church natin na magkapareho tayo ng pananampalataya natin. And a knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Kasi yung stature dito ay more on ang binasa ko ng stature or the physical build, matikas siya, no? Dapat ganun din ang ating pananampalataya na nakasento tayo sa we are complete in Christ. Sabi sa Colossians nga na if you are in Christ, kompleto ka na. Kompleto ka na. Sabi sa 2 Peter 1 na parang you have now all the divine nature. Palaguin mo na lang yan. Kaya nga sabi sa Philippians 2:12, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who wills and to do for His good pleasure. Si Jesus Christ ang nandoon na sa iyo para ka mag-will and to do good for His pleasure, to do for His good pleasure. Kaya nga, kompleto na tayo. Work out na natin, palabasin na lang natin yung ating pagkakompleto ng salvation. But we believe that ang salvation natin ay kinomplete na yan ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, it is finished. So all you have to do is believe. And ang assurance, palaging inuulit-ulit yan, ang assurance of our salvation is not because we are good, not because we can do good in the future, but because God will make me good and help me to be good so that I cannot offend Him very, very talaga na makaalis talaga ako sa salvation. Pwede ko siyang ma-offend in some sort of pero I believe that Jesus Christ talaga na sabi ni Jesus Christ, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life and will not come into judgment but has passed from death to life. And I believe that dapat ganon ang unity of faith natin, na we believe not on ourselves but on Jesus Christ. Sabi nga sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. So ang ating buhay dito ay by faith. The just shall live by faith, and our faith should be on the object kay Jesus Christ. Hindi tayo lalayo doon kay Jesus Christ. Kaya nga, kung titingnan natin yung mga parameters, kasi tinuturo ko dito yung katulad ng linear programming, tinuturo ko yung mga inputs, no? Binigyan tayo ng gifts, binigyan tayo ng mga tao magtuturo sa atin. Ang objective, para tayo ihanda sa ministry. So, we have to believe na ang purpose nitong mga tao na to, na pinadala doon sa church, like the pastors, the teachers, the evangelists, no? Na doon sa prophets at sa apostol na iniwan ni Jesus Christ, ang mga dito ay mayroong objective. So ngayon,
Sabi dito, mayroon ding mga constraints or mga ano, kasi kung hindi natin bibigyan ng constraints yan, katulad ng sinabi doon sa linear programming, kung hindi natin bibigyan ng constraints yan ng ating pananampalataya, kung saan-saan tayo pupunta dyan, saan tayo pupunta dyan, hindi natin ma-achieve itong faith. Kasi kung ito na yung pananampalataya natin, tapos dadagdagan pa ng pananampalataya ng other revelations naman, or rather bago naman, mahirapan tayong ma-achieve ito. So, tatapusin ko lang ito till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, Jesus Christ. Yan, to a perfect man, to the measures of the stature of the fullness of Christ. Dapat makita natin na si Jesus Christ talaga yung ating pinaka-focus. Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. And we believe that when we have Jesus Christ, full na tayo. Bakit? That we should no longer be children. Hindi na tayo mga bata sa pananampalataya. No? Hindi na tayo bata sa pananampalataya, tossed to and fro and carried with every wind of doctrine. Toss parang maliit na paper na boat na inampas-ampas ng alon, babalik-balik, walang mapupuntahan. No? Ito yung ibig sabihin, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Kasi mayroon pong magtuturo na mga doctrine by the trickery of men, no? Yung i-deceive nila tayo in the cunning craftiness of deceitful plotting. But ito yung mga counter-attack natin para hindi tayo madideceive. But speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Napakahabang sentence, pero ang ibig sabihin nun, dapat makafocus tayo ng ating head, si Jesus Christ. Kaya one of the parameters or one of the constraints, hindi tayo pwedeng mag-believe sa other except Christ. So, babasahin ko lang yan kasi nagturo ako ng mga constraints or limitations na hindi tayo pwedeng umalis doon. Ang hindi tayo pwedeng umalis, dito sa Ephesians 2:19, ito yung one of the constraints na hindi tayo pwedeng umalis dito. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord. So, ang isang mga constraints yan, sa mga constraints na hindi tayo pwedeng umalis, dapat ang ating foundation ay nakabuild sa apostles and prophets. So, babalikan ko yung bakit ibinigay itong apostles and prophets na to. Mayroon po naiiwang apostles and prophets. At dito po matitiyak natin na that is the foundation. And the foundation, pag nandun na tayo sa taas, hindi na tayo magbibuild ng foundation doon sa third floor. Ang foundation sa simula pa lang. So, ang isang dito, I believe that yung mga apostles at mga prophets, natapos na yan sila when the New Testament was written. Kasi kung hindi natin tatapusin yan, ay mahirapan tayo sa ating constraints. Na nagmumove yung mga constraints na yan. Kasi ganito po ang isip niyan, baka hindi nyo makuha. Kasi kung hindi natin bibigyan ng parameters yan o constraints yan na hanggang doon na lang sa mga tinuturo ng mga apostles and prophets of Jesus Christ, nagmumove yung ating constraints kasi ang may katuruan po na ngayon ay mayroon pang mga bagong revelations aside from what was written in the book, in the New Testament. So kung mayroon pang mga nakasulat dito, nagmumove yung ating mga constraints na hindi natin ma-achieve yung ating objective. Kaya ko dinala doon sa linear programming. Kasi kung nagmo-move yung mga wala kang fix na ganon, maging unsolvable yung ating objective. Unsolvable kasi tawag doon sa linear program. Pero dito sa atin, magiging unsolvable yung unity of faith and the knowledge of the Son of God. Maging unsolvable dito kasi nagmo-move pa yung sino ba si Jesus Christ?
Kasi kung ang pananaw natin ngayon, di ba kayo, parang si Jesus Christ is truly man and truly God. Tapos nag-move pa yung, mayroon pang nagising na isang tao na sabi niya, nakipag-usap si God sa akin kagabi at ganito po yan, mga ganito gano, dinagdagan. Mahirapan tayo doon. Mahirapan tayo doon. Halimbawa po, ang mga example ko doon, buti kung big time talaga na mga revelation, pero mga kukontradict doon sa Bible. Halimbawa, sinabi ko, nagising ako ngayon at napag-inipan ko, kinausap ako ni God, napunta kami sa isang mountain at sinabi niya, ako pala ay counterpart ni Jesus Christ. At hindi si Jesus Christ ay may limitation yan. Ako ngayon ay bagong Christ ako, no? Parang sabi gano'n. Mahihirapan tayo doon kasi may mga revelations na dumadating which is nangyayari na ngayon. Mayroong isang tao sa Davao ngayon na na-accuse siya ng mga something like So parang ang point ko dito, hindi lang doon sa tao sa Davao kundi sa iba't ibang mga prophets o mga sabi na ako ay kinausap ako ng God at ganito. Hindi natin ma-solve yung ating objective na come all to the unity of faith and the knowledge of the Son of God. Kasi nagmo-move. So we cannot achieve this at maguguluhan tayo. Kasi kaya nga ako ay parang ko doon sa mga pag nakarinig ako na may isang tao po na napakalaki ng followers tapos sabi na kinausap ako ng God, something like that. Mahirapan tayo doon kasi dinadagdagan ang mga revelations na dapat nakasulat na dito sa Biblia, no? So another constraint na gusto kong hindi tayo lumampas doon. Ito ay matatagpuan sa John 14 verse 6. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Peter dan sa Acts 4:12, there is no name given in heaven under men in which we will be saved except the name of Jesus Christ. Wala daw binigay na pangalan sa silong ng langit na makaligtas sa atin except ang pangalan ni Jesus Christ. At sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kung hindi tayo maniniwala doon sa constraints na yan, sa aking pag-i-explain na yun, ang constraint kasi yung parang limitation na yan, at bumaling tayo na pwede pala ang salvation sa ibang paraan na hindi kay Jesus Christ, hindi natin masusolve yung ating dito, yung objective natin dito. Ibinabalik ko yan sa linear programming kasi sa linear programming, mayroon mga resources, mayroon kayo ibibigay doon. Ito yung forestry, ito yung mga number of hectares mo, di ba? Ito yung objective mo, dapat makabenta ka ng ganitong klaseng puno, di ba? At dapat maganda yung ating income o revenue dyan sa pagdano natin. Dapat ibenta mo ba yan na logs? Ibenta mo ba yan ng forest carbon sequestration? Ibenta mo ba yan? Dapat ilagay natin yung mga doon, yung mga objective doon, no? Tapos mayroong mga constraints na hindi ka pwede magputol ng ganito. Dapat pag nagputol ka, kung 1 hektarya, putulin mo talaga buong hektarya. Ganon din sa atin dito. Kung hindi natin lalagyan ng constraints, talaga tayo, madadala talaga tayo, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Kasi kung ano na lang doctrine na lalabas, no? So, mga kapatid, dapat makita natin na mayroon pong mga gifts ang binibigay sa church. From God yan. Number 2, mayroong objective. Ang objective niya, equipping of the saints for the edifying of the body till we all come to the unity of faith and the knowledge of Son. Kasi pinofocus ko dito, how can we have unity of faith and complete knowledge of the Son to a perfect man? To the measure, no, of the stature, the fullness of Christ. Kung wala tayong constraint, magbabago-bago yan. Yan ang point ko dito, na dapat titingnan natin yung constraint. Number 1 constraint na gusto kong ipasok sa isip nyo, Jesus is the only way. Kung hindi si Jesus ang way nila, out of the equation na yan. Kung hindi nakabuild sa apostles and prophets and Jesus Christ is the cornerstone,
out of the equation na yan, hindi natin masosolve yung ating solution diyan. Unsolvable yung ating pag-aaral dito, at talagang kung ano na lang pumasok talaga sa isip natin, yun ang pupunta dito. Bilang pagtatapos ko, kasi dalawa po ang aking objective sa points dito sa pagtatapos. Ang title kasi natin is The Doctrine of God or the Teaching Gospel, Simple or Complex. Mayroon pong words na condescending. Pag hinanap mo tong condescending sa Google, mali ang mahanap mo according to what I want to explain today. Kasi ang condescending kasi doon sa mga Google, parang minamaliit mo ako, parang pangit ka, yun ang condescending doon, minamaliit ko ako. Pero ang another word naman na condescending, nagpapakababa doon sa level ng knowledge ng tao. Halimbawa po, mayroon po akong batang kinakausap na 3 years old. Hindi ako mag-uusap ng linear programming, kundi kakausapin ko siya ng maintindihan niya, na 1, 2, 3 lang. Yun ang ibig sabihin ng condescending. Ang God ay condescending. Kung ano lang yung maintindihan ng tao sa level niya, pwede siyang maligtas na i-believe on the Lord Jesus Christ, ganun lang, simple lang, ligtas siya. Kasi ang gospel po ay hindi po yan talagang mga PhD lang, no? Ang manghanga sa gospel ay hindi maintindihan ng mga matatalino, pero pwedeng maintindihan ng uneducated or out of school o hindi nakapag-aral na tao. So, condescending ang God. That is the but bibigay din niya ng revelation doon. Halimbawa, nagtiteach ka, bibigyan ka niya ng revelation. At the same time, ang purpose ng revelation, para ma-appreciate mo talaga ang God. At when you glorify God, no? Kung ikaw ay nag-glorify, nag-worship sa God, mas maganda yung worship mo kasi you will understand talaga kung sino si God, sino si Jesus Christ, at anong kanyang ginawa, at sino ka, maliit ka lang. Sabi nga, you're a maggot. Kung sa amin nga, doon sa military namin, talaga, you're a maggot, uod ka lang, at yung higher officer mo ay parang ang tingin doon, higher yan. How much more kung maintindihan mo that God is very high and you're just here. Ang problema sa atin, binababa natin yung God, tinataas natin yung ating self-righteousness. Kaya akala natin, masusolve natin ang ating salvation by doing good works. Kasi akala natin yung standard ng God ay pwedeng ibaba, at yung ating meaning ng ating goodness ay pwedeng itaas. Akala natin maabot. Hindi po. Dapat malaman natin talaga na God is so high, awesome, mag-owe ka sa kanya, mag-fear ka nga fear na hindi yung fear na takot ka, pero parang natatakot ka sa kanya. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. At the same time, dapat malaman mo na mababa ka. We are all sinners and fall short of the glory. Fall short of the glory of God. That is the one point na dapat maintindihan. Ang number 2 point po sa aking ending po ay dapat, which direction are you going? In your doctrine, which direction are you going? Ang ibig ko sabihin na which direction are you going? Are you magnifying God? Or are you magnifying yourself? Marami po sa mga nagtuturo, they are magnifying themselves and they're not magnifying. Ibig sabihin ng magnifying, pinapalaki ko sa God. Magnifying God. Dapat ang direction natin. Sabi nga ni John the Baptist, I must decrease, He must increase, referring to Jesus Christ. Jesus Christ must increase and preacher must decrease. Kung ang iyong objective ay you have to increase yourself, mali yan, no? Dapat ikaw ay mag-decrease, Jesus Christ should increase in our teaching. So yan po ang aking doon, at number 1, our doctrine is simple to those who want is simple, and kung ano lang maabot ng God. Ano lang maabot ng tao, and God is condescending that He will save you. Kung ikaw ay simple lang ang iyong, hindi mo kaya talaga yung matataas. But if you have given the grace of God na maintindihan mo to, magpasalamat kasi na medyo nagiging complex yung pag-aaral mo ng doctrine natin at ma-appreciate mong God. At baka ikaw din ay binigyan ng pagkakataon na magturo kasi nga equipping of the saints for the work of the ministry, and the work of the ministry is to preach the gospel to all nations. And I believe that if you are given the higher level na ma-understand mo to, magiging complex at maintindihan mo pa rin, you will worship God more highly at ma-appreciate mo at
ikaw ay magpakumbaba. At sabi nga sa atin din na simple lang naman yan, but complicated. Ang purpose ng complicated para ma-appreciate mo yung God. At the same time, maproteksyonan mo yung mga tao na madideceive. Kasi mayroon din tayong protection dito na sabihan din natin yung mga tao na nadideceive sa simple ng na pananampalataya at na toss back and fro sila na mayroon lang lumitaw doon na sabing ako po ay kinausap ng God. Delikado po yan, mga kapatid, delikado po yan. But ang ating pong doctrine ay galing talaga sa Biblia. Dapat titingnan nyo yung mga ministers na nagtuturo sa inyo, titingnan mo rin yung doctrine, kung nag-i-increase ba ang iyong self o nag-i-increase yung si Jesus Christ, na ang knowledge mo kay Jesus Christ ay mas mataas sa'yo, rather than ikaw ay parang ikaw na yung God na pumapantay sa God na nakasulat sa Bible. Delikado po yan na ikaw ay nagiging God na maliit na God na pumapantay ka sa God. At dito po makikita natin that the gospel is simple. Ang sabi nga ni Paul doon sa jailer, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. That is a simple one. Believe on the Lord Jesus Christ. Hindi ko po binabago yan. Sabi talaga ng Bible yan. So they said, what? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. For simplicity, you have to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. For complexity, you ask God for more revelations, but dapat nakabase doon sa mga parameters at constraints na binigay ng Bible. Again, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit at nagpapasalamat na sa konting panahon na ibinigay mo sa amin. Although ang aming mga puso ang aming mga pagsabi ay limitado, ngunit alam po namin, Lord, na your word is powerful enough to change the heart and mind of people, na sila din po, Lord, ay makaintindi sa iyo, malaman na ikaw talaga ang aming tagapagligtas na si Jesus Christ. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. God bless po.